it's like a badge of honor for me to be able to provide for or take care of my wife, of my daughter. Ayoko nung maramdaman na kapag meron kang kailangang hingin pera pero wala akong may bigay. Mas mahal namin ang isa't isa kaysa sa pera na kinikita namin. Hindi lang lahat ng reason kung bakit ka nasa isang relasyon is kung ano yung nabibigay sa'yo ng person financially. It's also the non-monetary value na binibigay sa'yo ng taong to. Welcome to another episode of Talk Sheets with Ice and Liza? where we strip down and bear it all under the covers. Yeah, where we talk about love, identity, and all the shit that matters. Actually, maganda usapan ngayon. Ito yung mga things na importante pinag-uusapan, pero minsan, sobrang nakakailang. Pag-usapan natin para lang malaman nila yung mga spending habits natin. May mga ugali tayo pareho eh. Diba? Bakit mo hinahawakan yung kamay ko? Ayaw mo hawakan ko yung kamay mo. Hindi, gusto kong hawakan, pero I just want to make sure that, just to be clear. Yung sabi nga nila, pag hindi nasa mall ka, hinahawakan mo yung kamay ng asawa mo, hindi sweetness or economical. Bakit? Hindi mo nababasa yun sa Facebook? Hindi. Pag nasa mall, tas nagmamall kayo ng asawa mo, tas hinahawakan ng asawa mo yung kamay mo, hindi pagiging sweet yung economical kasi, ang ganda nun, tara na. Lalayo siya. Hindi naman namin kailangan ng ganun eh. Kasi nakikita ko na lang sa bahay, lang, Chinin, Shopee! Dumadating kung ano-ano mga boxes. Ako lang? O paramihan tayo ng mga boxes? Mas marami ka. Tigilan mo ko, Lisa Dino. Ang dami mo. Sa lima mo, isa ako. Ano ka ba? Yung mga binibili ko, pambahay, pang-office. Pambahay, Shein. Isang polo, iba-iba kulay. Kailan nagamit sa bahay yun? Huwag ka kasing in denial, pareho lang tayo. Tanggapin mo lang. Yun lang naman ang akin. Tanggapin mo lang na pag meron tayong extra money, masarap naman talaga eh. Alin? Mag-add to cart, tas buy. Diba? Tapos yung mga feeling mo medyo mahal, andun lang siya sa cart. Pero alam naman natin na okay, diba? I've really cut down on my spending. Wala naman ako sinabi. Pareho naman tayong nag-cut down na. Diba? Laking bagay ng mga bank apps na ganyan. Kasi nakikita mo talaga, eto lang yung laman ng ano ko. Eto lang, 5,000 lang pwede ko magastos. Mga ganon, diba? Malaking bagay yun. Malaking bagay na nakikita natin. Kasi syempre, of course, bagong lahat ng yung unahin mo muna yung bayad ng bills. Ang mahal ng kuryente. Medyo nakakabahala. But anyway, nakakatuwa lang kasi like tayo, parang hindi siya issue sa atin. No? Yeah, actually. Ang issue sa akin, mga ine-expect nyo na dapat ginagawa nyo jointly, tapos hindi siya nangyari. Halimbawa, ako, pinakamaiisip ko na nagkaroon kami ng problema sa money. It's not even money. It's more like, parang na-realize ko, we were already together for 7 years. Wala kami joint account. Kanya-kanya kaming account. Parang, ba't pa tayo naging mag-asawa? Tapos parang, sarili kang anak, may sarili. Kaya ako gusto hawakan yung kamay ko kasi puro talagang siya ang may kasalanan nitong itong mga ganyang ginagawa niya. Nag-open siya ng bank account na hindi niya sinasabi sa akin. Tapos hindi niya ako last kasama episode sa pa yan Di ba pag tapos na sa episode, hindi na dapat binabalikan? Pangit nitong topic na to. Hindi, pero kahit na hindi siya problema about like how much you're spending, what we're spending, the whole money issue there is that may kasama siyang trust. Di ba recently, merong mga nangyayaring they're together pero dahil nagkaroon ng discussion about prenuptial agreements, nagkakaroon ng lamat yung relationship dahil merong financial factor involved. Na hindi siya hindi pwedeng maliitin. Kasi 'di ba parang iba sasabi, hindi, pera lang 'yan, love. Hindi eh. You can't live life without talking about finances. But that's the thing. It's the one thing that we try to skirt around all the time. Kasi hindi siya talaga madaling pag-usapan. Kasi ayaw natin mag-feeling na mukha tayong pera. Kasi 'di ba may ganun tayong connotation eh. That when you talk about finances, nagmumukha kang pera. And ako, I had to get over that. And ako, honestly, sinabi ko naman sa'yo, 'di ba? Kaya na-forgive mo na ako dun sa mga ganun. Pero mayroon talaga akong trust issues pagdating sa money. Kasi nga, growing up as the, ano tawag sa akin? As the breadwinner. There were many times in my life, even, before you before pa, na, alam mo yun, yung gigising ka biglang, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan, biglang wala ka mapagkukunan. And the job that I have is very seasonal, di ba? Yeah.
Ganun kami mga freelancer. So, And you were a born provider. Nakagisnan mo na talaga na... sperm pa lang ako, provider na ako. And there was also a time in my life na when I had a relationship, not you, a different relationship na magka-joint, I think that was the first ever na nagkaroon ako ng joint account with someone. And then, nung naghiwalay kami, yung supposedly money that ibalalagay ito sa joint account namin, I found out na hindi pala napasok. So, siguro, with that, as a trauma, trauma ko siya, and yun nga, that feeling of, being a provider, hindi siya, alam mo yun, medyo nahihirapan ako nun. And it doesn't mean that I don't trust you, it's just that siguro parang it took me a while to get over that fear because yun nga, as a non-confrontational person and avoidant person, hindi madali sa akin yung mga ganitong topic. Na I'd rather na gumawa na lang ako ng solusyon kesa pag-usapan. Yan. Hindi, talaga. At saka, when it comes to money talaga, money discussions, this is always the one thing that we normally shy away from. So, it's good na the earlier pa in the relationship, openly yun na siya na pag-uusapan. And hindi siya nagiging kabawasan ng pagmamahal nyo sa isa't isa dahil pinag-uusapan nyo ay pera. Pero yun nga, gusto kong malaman kasi parang, when does love start being transactional? Siguro, that's why other people, especially, di ba, kung kagaya na sinabi mo, sa simula pa lang ng relationship, dapat na pag-uusapan na. Pero, di ba, typically, sa simula ng relationship, yan yung, whatever is mine is yours, churut. So, di ba, parang how do you even start talking about finances sa start ng relationship? True. And lalo pa sa Pilipino, di ba, once na we romanticize the idea of being together or being in a relationship, especially sa trabaho natin as creatives. Diba? We work for passion. We work because we're passionate about what we do. Tapos pag pinapasok na natin yung pera sa discussion, nagiging, sell out ka na. You're selling your soul. When your work is your source of income, you really have to think about how you can be more sustainable. That's true. So, yun. Sana yung makukuha natin ngayon sa topic natin is, sa couple na i-introduce natin at magiging guest natin, makikita natin or maririnig natin yung perspective nila on paano sila when it comes to, talking about money, finances, and how does it help in keeping the relationship strong. All right. So, tonight we want to hear real experiences and honest perspectives on this very sensitive topic. Joining us are two content creators who are no strangers to real talk about life, love, and everything in between. Our first guest is Christine Shaz Hinanay, also known online as Teacher Shaz, a viral creator known for her relatable family and relationship content with 4 million followers on TikTok. And joining her is RC Silvestre, a content creator loved for her funny, candid, and feel-good videos with more than 2 million followers on TikTok. Wow naman! 6 million. Grabe, kababayan mo pala! Oo, kababayan ko sila, di ba nga, before they helped us with the, with the concert. So that's the first time I met them. And super love ko dahil nalood sila nung concert. All the way from Quezon Province. Welcome to Talk Sheets with Ice and Liza, Shaz and RC. Wait, baby, ang shoes. Congratulations sa inyong engagement, guys. Hello po. Yay! Ako ang nasubaybayan ko when you got sick eh. Thank you po. Ang kaartehan po niyo sa ospital. Oo! Wait, may sa gitna. Sa gitna ka talaga pwesto. Uy, para kang anak nila dyan. Hindi kayong dalawa sa gitna Yes, talaga. dito kayo. Yay! Hello. Alright. Sorry po. Yes. Oh my God. Hi everybody. Welcome sa aming podcast. Sobrang po kami dito. Sobrang kabang-kaba po kami sa... Opo. Bakit naman? Kung alam nyo lang po yung pinagdadaanan namin kaba dun sa labas kanina. Bakit? Ang dami po naming time. Nandito na po kami ng 1 p.m. Sabi namin, hindi kasi mag-content tayo, agapan natin, bawal tayo mali. Si Derek Ice yun, baka, oh my God. Pero hindi po kami nakapag-content dun kasi hindi po kami makahinga sa kaba. The Ice Sigara. Ay, grabe naman. Sobrang bait ng mga staff ninyo. Kasi Opo. nung sinabi ko po na kinakabahan ako, nag-provide sila sa akin ng ECG. You wanna make sure kasi na okay ka. ECG mic yan! Para ma-monitor namin kung tama ba yung heart rate mo, gano'n. You know, we care for our guests. We go the extra mile here.
Gusto mo lagyan ko pa na isa pa? Para sure. So, sobrang baliw po nito, yung naglagay sa kanya ng mic, hindi na nalagay sa likod. Kasi natawa na lang din sa kanya. Ayusin mo naman susunod, babe. Sorry, baby. Sorry. Asan? O, At sige. talaga ba nakakaingit kayo? Dahil couple pajamas pa talaga. Bakit tayo rin naman ah? Ay, oo. Ba't ka maiinggit tayo rin naman? Mainggit ka kapag hindi tayo pareho. Ayan. Minsan lang tayo maging pareho. At saka dapat expected sa atin to. Hindi natin na-expect sa kanila na pareho yung isusuot nila. Ba't kasi kailangan may expectations? I think, ang expectation sometimes, wow, Kasalanan mo yung sinut mo pa kasi. Nag-away tuloy. Sana hindi na lang. Ay, nako. O sige, bago natin simulan ang pag-uusap, medyo sensitive ang topic natin. So, medyo mag-ano muna tayo. Enlighten Yes, ang mood. icebreakers. Alright. So, welcome to Shit Happens. So, mag-game tayo. Compatibility game Uy, ito. baka ikahiwalay niyo to, ha? Meron ka kasi dyan. Yan. Kilala niyo isa't isa. Compatibility game to. May mga tanong na inihanda para sa atin. Okay? Oh my God. Okay. So, tayo dapat compatible tayo. Ay, mali. Okay, sorry. So, obviously, ang goal dapat pareho ng sagot. Alright? Okay. Tapos, kapag hindi pareho sagot, kailangan mag-away. Okay. Congratulate muna natin sila. Hala, hindi ko suot. Hindi suot. Nakakatawa. Sobrang madali at aligaga po kami. Sobrang pagka-toothbrush ko po, dumating yung grab. Sabi ko, babe, hindi pwede. Tara na. Dinampot ko lang. So, hindi ko tuloy napakita. Totoo pong diamond pa naman. Yeah! Alright. First question. Ano ang madalas bilhin ni Ice and RC at sinasabi niyang deserve ko to? Ready? 3, 2, 1. Ah! Tama tayo? Bango. Yes! Ay, hindi tama. Wala exclamation. Ay, meron din ko. Meron. Ayoko ba? Wala talaga tayo, RC. Ala! Ano ba yun? Ito ang sagot ko pala. Tough. Hindi yan. So, ano paborito mong pabango? MFK po, na Gentle Fluidity Silver. Motherfucker. Mas, Ano yung MFK motherfucker daw? Oo. My fresh washer bowl? may G pala yun. pabango. Basta mabango siya. Kaya nga po MFK na lang. Okay. Okay. Next. Nahilig din kasi ako sa pabango. Oo. Pero, ang tagabili ko ng pabango siya. Ano pong favorite yung pabango? Pakiulit nga po. Ang tagabili ko ng pabango siya. Ah. Ngayon, ang favorite ko yung ano to, sa restaurant. Hindi ko alam yung title. Anan? Yung pabango yung Rituals. Rituals. Oo, rituals. Akala ko Charot. Avon. Yung inararabo sa magazine. Para Yan, favorite ko yun. Pati sa leg mo. If walang budget limit, ano sa tingin mo ang unang bibilhin ni Liza and ni Shaz? Anything. If walang budget limit. Ay, ako pala yan. Oo, babe. Diyos ko. Wala nang mangopya ka. Uy, hindi oh. Hirap po naman isuot yung Shein. Joke lang. Game? Hindi mo alam yung mga bibilihin mo? Ha? Ilagay mo na lang sa Opo, tapos hulaan na lang. Pinuhin nyo na lang tayo. Ay, hindi siya mapirihin niya tayo dito. Okay, ready? Teka, baka hindi. Okay, Baka hindi wala tayo na, ang sagot ko. tagal, Sige na oh. nga. 1, 2, 3. Ano? Ay, oo nga. Ano? Tama yan. Pangluto. So, paano yun? Ako bag. Paano yun, kapag mas kilala ko siya kaysa sa sarili niya? Pwede ba yun? Like, anong score? Ano ka? Bag. That was like 12 years, so 12 years ago lang. Kasi that's the last time I bought something for myself. Kita mo, para sa bahay yung mga binibili ko Bakit? talaga. Sino ba gumagamit ng But luto? I was about to write that. Sino ba Lagay ko nagluluto? sana gamit sa bahay. Hindi naman ako nagluluto. Appliance. Oh, sige. Tama ka na. Oh, lamang sila, love. Okay. Saan unang ginagastos ni Ice and RC ang pera nila kapag payday? Diyos ko, alam na alam ko to. Feeling ko ako nito kaysa sa'yo. Ano yun?
Parang ang haba ng sagot mo, babe. Essay ba yan? Diyos ko, may explanation pa ata yung sagot mo. Ano to, 1,000 words? Justify. Babe, ang tagal ah. Okay. Ready? 1, 2, 3. Grabe naman sa school. Food ratings, pasok pa rin. Ikaw, sino sabi mo sa akin? Shopee shoes. Kay Jenny. Okay, si Jenny, siya ang ano namin, head of household. As in, literal. Yung tipong, nasa ano pa, yung sweldo mo, nasa envelope pa, kinabukasan. Kuya, kailangan na natin ng pambili ng bigas, ng pang grocery, ng pang... Pambayad sa aso. Pagkain ng Actually, aso. feeling ko sinasama niyo yung sa aso parate para hindi masakit sa loob masyado. At tsaka, kuya, kay Chowder. Tsaka, kuya, hindi mo man lang pinatagal ng 2 araw, no? Agad-agad, ano? Tama naman siya. Sa kanya po school donation, kasi doon talaga napupunta lahat ng pera niya. Para Sa sa'yo eskwela. kasi pero kasi sinasambot niya ako. So ending, nadadali din yung pera niya. Anyway, Sinasambot, marami very po. Quezon. Yes. Sinasambot. Parang Sinasalo. sinasalo. Opo. Oh, Sa expenses. Mo naman, Siya po. nakakatuwa naman. Mabait siya sa akin. Bukal naman sa puso mo. Bukal naman. Medyo parang hindi nang. Chat. Nasa Indonesia kami. Anyway, Mamaya. mamaya. Pag-usap. 3 points na. Uwi, no, ngayon? Talo po kayo, sir. Talo kami. Ano ba? Hindi. Welcome to Talk Sheets with RC and Sha! Sabi na tong show. Hindi mo kukunin. Grabe naman, hindi mo kami ginigyan chance na manalo. Kapag nasa mall, saan unang pupunta si Lisa and Shaz? Sa mall? Kilala mo ba yung sarili mo? Kilala kita eh. Ay, wala ba naman lagay ng brand, no? Hindi, okay lang. Ay, okay lang po. Malay mo, ano nila tayo? Oo nga, di ba? Sige na nga. Alam mo yung sagot? Well, may sagot ako. Ito yung observation ko. Baby, ako na nga. Huwag mo nga eh. Ano mo pupunta? Na-pressure ako tuloy. Parang feeling ko mali-mali nilalagay ko. Alam mo, hindi ko talaga alam. Okay, game po. Okay, 1, 2, 3. Ito mo, okay. Make-up. Uniqlo. Ay, sabi ko CR. Kasi totoo po, di ba? Kapag nag-drive ka, pagdating mo, hanap mo CR. Babe naman. Sana gusto mo pala specific. Sana uno ko talaga yung sa guard. Magkakits mo na lang bag. Ano ba yan? Sobrang specific mo naman. Saan may Sephora? May Sephora ba dito sa Pilipinas? Hindi po, pag napunta po kami sa... Hindi po na-observe sa makeup, makeup na to. lagi. Oo, totoo naman. Kasi wala Yun po ang- dito eh. Ako hindi mahilig talaga sa Sa makeup po. Ako po kailangan ko po eh, para ma-elevate ko yung mukha ko. mango. Oh, last. When you travel, saan usually napupunta ang most of your budget? Ayan, dada. Lang, pag nagmali pa tayo rito, ewan ko na Oh, lang. dapat ganyan yung mga tanong mo. Yung mga talagang 1, masasagot. 2, 3. Ala, magkaiba tayo. Shopping! Baby, mas marami tayo. Mas marami tayong kinakain. Oo, ganun. Yay! Ano yung sa ilalim? Restaurants. So, Alam mo kami tatlo talaga. Magkakano. Bye, Parang Shaz. tayo yung magkakarelasyon, tayong tatlo, no? Sorry. Pati mga ganyan, di ba? Pero dahil actually dito naman, manalo o matalo Tatalo kayo, kami. meron kayong prize. Wow! So, ito ay para sa'yo. Oh my God! At ito ay para God. Ay, sa'yo. grabe. Oh my God! Wait, pwede bang bukulatin? So yan Oo yung naman, open invitation buklatin namin para maging Talk Sheets with Shaz and RC. Perfect. And Lisa Ang and ganda Ice. po. Yan. Nakakampucha, bati ni Idol. Okay, guys. Katingin. Ayusin mo nga yung mukha mo dyan, baby. Wow, ganda pa ng buhok mo dyan, ah. Oo nga eh. Gano'n mo ngayon. Bakit? Parang uso naman yung messy-messy. Parang Hindi po yan, Messi. Nais ko po yan. Sana pala din lang ako nagsuklay. nagsuklay ka na yan? Sorry. Akala ko parang sinabunutan mo yung buhok mo. Okay, game na. Anong tawag mo dyan? Warriors? Warriors ka. Pero parang warrior na lang ngayon. So, naasa na pong pinagdaanan. Kaya
parang feeling niya parang nonchalant, tapos ginanong-ganon yung buhok niya bago siya nagyan. Tagal po to talaga. Parang, Oo, kailangan may blower yan. blower pa. Kasi straight yung buhok mo, no? Tapos binablow-out pa dito. Oo, kasi kasi ang buhok ko, parang ganyan, straight din siya. So kapag hindi mo siya nilagyan ng blower, hindi mo Walang siya volume. makaka-spike na ganyan. Babagsak yan. It takes effort. Yes, tapos Messi, Miss Lisa, Messi. Medyo na isuto kami, mo, guess ka. Umayos ka Guess naman. pala. Pwede bang gamitin? Parang nahihiya po kasi kami eh. Baby, pwede tayo. Gusto mo ako gagamit sa'yo. Ay, ano ba? Kayo din po. Ito, yun na. Wala, thank you po. Bawal na yung iba. Yan. Yan. Lagyan mo natin yun. Sila po wala. Okay, may magbebenta kay Bustoyo. Hoy, hindi mo ibibenta. Mataas ang value niyan kasi galing kay Derek, di ba? magbebenta kay Bustoyo eh, para sa umaman man. Okay, total pera ang pinag-uusapan. Malalaman. Maalala na naman namin na nasa Pecha de Peligro kami. Okay. So, eto na nga. Para sa mga talk sheeters natin na walang TikTok, okay, can you please introduce yourselves? Yes. Go, love. Hello po, ako po si Shaz. Ako po si RC, and together we are Shark. Alam mo, problema ni Lisa yan, kasi di ba Aiza ako before. Tapos nagpalit ako. So, before, kasi parang kami Za. So, Zaza kami. Tapos, nagpalit ako ng Ice. Naiinis siya sa akin. Kasi hindi na kami Zaza. Sabi ko lang, parang tayo pa rin naman yun. So, panalitan ko. Sabi ko, sige, Lice. Ayaw naman niya, Makate. Puto kami. So, At some point, talagang hashtag lies nilagay namin. di ba? Okay naman siya sa akin. It fits the personalities. So, ang tawag niyo po sa bashers niyo, mga lies alis. Suyod, ganyan. Pag ayaw niyo sa amin, suyod ang tawag namin sa inyo. Alis kayo. Okay, I'm very, very curious. When did you start creating content? And doon ba kayo nagkakilala or... Sa content. Bilis kayo din yung love Go, story love. niyo. When did you start? 2021, pandemic po. Pandemic period. Kasi sobrang, di ba, wala pong ginagawa nun eh. Although, mali ako. Insensitive ako sa part na yun. Kasi syempre, may mga ibang nagsastruggle talaga at that time. Pero kapag kasi performer ka, kasi nagpe-perform po ako dati, hahanapin talaga ng katawan, gusto ko nang sumayaw. Yes. And yung TikTok po kasi at that time, cringe siya, pinagtatawanan siya, pero dead ma, gano'n talaga ako, diba? Gagawin mo talaga yun. Doon po ako nag-start, nagsayaw po ako uli, na-miss ko talaga, sobrang, to the point na yung unang-una kong sayaw, hindi po ako nakalakad after. Wow, Kasi parang, grabe ba hinataw mo? oo, talaga. Anong classic sayo ang ginawa mo? Dancehall. Palong po talaga kasi yan sumayaw. Sobra talaga. Pag nakita niyo po yung mga video. Kasi ano po ako frustrated G-Force member. Gusto ko po siya. Yun. So, dun po ako So, nag-start. dance contents. Dance contents po talaga ako nagsimula. And nakita mo siya? Or parang Opo. kayo? How did you discover? Ikaw na to. So, anong naramdaman nung nakita mo siya? Ba't ganun? Parang talaga, love. Hindi naman. Nag-scroll lang po ako noon. Actually, Actually, ka pa content creator nun? hindi pa. Hindi pa ako content creator. Teacher siya na siya eh. Kasi nag-start po ako, parang medyo malapit nang matapos yung pandemic nun eh. Kasi nung during pandemic, isa ako sa mga nakaratay. Kaya insensitive ka din talaga. Kaya nga nag-sorry ako. Ako lang ginagawa lahat. Ako naka-oxygen. Kaya nga nag-sorry ako eh, di ba? Totoo po yun. Nagganon talaga ako ng severe COVID. So, na hindi siya dineclare. Hindi dineclare kasi Nag-self-medicate. Yeah, marami naman talaga. Kasi mas delikado talaga nga pag Pag lumabas ka pa sa hospital. So yun, then nag-scroll ako sa TikTok, din nakita ko siya. Actually, parang live yun, right, baby? Nagla-live siya. Pero even before that live, napapanood ko rin mga dance contents niya. Hindi pa lang ako nagko-comment. Parang, ano lang, secret admirer, like that. And at that time, meron pa siyang like, boyfriend. So, and at that time, meron din akong girlfriend. So, I think it's not meant to be at that time yet. Kasi paano ko maglalandi, nakaratay ka? Nakaratay ako, naka-oxygen pa ako. Sana ko munang inisip yung paghinga bago paglandi. Buti naman. At least kayo buhay At ka least pa. may priorities mo. I'm so proud of you. Tama naman, oo. So, anong message mo sa kanya? Private message ba Oh o my nag-comment God, this ka? one, live. Naka-live siya. Nasa, basta dating management namin, hindi na dapat namin i-mention.
Nagla-live siya. Tapos pagpasok ko dun sa live, i-acting mo yung ginawa mo. Hala, si baby! Crush ko kasi Arcee, siya. crush ko. Napapanood ko kasi siya. Ang galing po niya kumanta. Yung kantahin mo nga yun, please. Meron po siyang trend na ginawa, na nag-trending, na ginagawa ng, nililipsing, sorry, ang likot ko talaga. Na nililipsing po ng mga tao. Tapos sabi ko, sino ba to? Sinearch ko siya, sinearch ko yung IG. Sabi ko, shit, bakit nakalagay she, her? Akala niya po ako ay Lalaki. Totoo, correct. Straight talaga ako. Yes, straight Sa aking paniniwala. Tulad na ngayon eh. Pero dati straight talaga siya. Kasi nga po, di ba, boyfriend po. Wala po akong naging partner na sa community. Ako din. Ako din. Oo Ice nga is my po. first and only. Yes. Gusto mo yun ito? Parang gets nyo, ah. Parang nakikinig, ah. Tayo mga magagaling kumanta. Nagagaling sumayaw. Kaya kami kumakanta lang habang sumasayaw kayo. Naabot ko yung mga octave, high octave. Go to mo love. Yun. Tapos, nagpasok siya sa live ko. Sabi ko, kasi crush ko nga siya. Kasi ang galing niya kumanta. Sabi ko, hi baby. Inaasar-asar ko siya. Pero at that time, pina-up ko siya. Sabi ko, may jowa ka ba? Kasi kanta-kanta ba siya ng Sebiana? Di kinikilig ako kahit heartbroken na song yun. Sabi ko, shucks, iba na to. Sabi ko, may jowa ka ba? Sabi niya, meron po nanonood dito. Sabi ko, ay, te, baba na. Baba. Baka na kinikilig pa ako sa'yo, may jowa ka pala. Alis dyan. Sa after nun, siguro hindi kami nag-uusap, syempre, kasi mga after 2 months, 1 a month, ay wala palang month. Walang month. Kasi nag-iwalay na rin kami ng partner ko. Kasi even before that, nung live na yon, hindi na talaga kami din okay. Parang hindi na lang talaga namin kinoconsider ng paghiwalay at that time, pero alam namin na hindi na talaga kaya. Yes. So yun, nag-usap kami, parang hindi ko pa rin siya kinausap na parang flirty. Parang sabi ko, meron siyang ka-love team. Na bading. Si Dior. Okay. Content lang naman. Naging guest namin. Si Dior po. Content lang din naman siya. Tapos, Nakilig ako sa kanila na hindi ko ma-explain na pag nanonood ako ng video na nakangiti ako, sinend ko sa kanya, sabi ko, hindi po ako makapag-comment kasi po nakaban ako sa pagko-comment. Kasi dati kasi wala po ako sa content creating. Lahat ng nagko-comment, re-replyan ko. Tapos na ako na mark as spam na. Sa sarili kong TikTok. Ikaw pala yun. Sa sarili mo TikTok. Gusto ko lang maging... Just because nagko-comment ka? Welcoming sa mga fans. Shit ko kayo. Spam ako. Chinat ko siya. Sabi ko, hindi ako makapag-comment pero sobrang kinikilig ako sa inyo. Ganyan. Keep doing videos together. Like... Tapos yun, nag-reply siya. Doon kami nag-start mag-usap. And what year was this? 2022. Oh, wow. And then, kailan kayo naging kayo? 2022 din. May. Mabilis lang din. May. Nag-start po kayo mag-usap February. So, when you got together, parang when did you decide na you're going to also create content together? Or is that something that organically nauna happens? po kami Nauna po mag-content kami lang. Mag-content lang. Yes, content lang po kami talaga nung At that simula. time, parang sobrang click na click po yung partnership namin, yung love team namin. So, sobrang dami naming fans and viewers. Gifters na talagang nababaliw sa amin. Pinapag out of the country kami, mga ganun. Wow. Ganong tipo po. Sobrang hindi ako talaga familiar sa world. Sa world ng content creating. Oo. Pag nagla-live kami, ang grabe sila magbagsak milyon. Yes. Kumikita kami ng 100K per day. Oh, wow. Yes po sa isang... Hindi dati po yun. Nung tayo bago-bago nag-start kami na, ganun po kasi talaga yung parang yung POV ng supporters Ito namin. yung Kumu? Yes po, nag-Kumu din po kami. TikTok, Nag-TikTok Kasi yung may mga Facebook. gifters eh, di ba? Kung ang TikTok po, TikTok Live. Eh, may mga lechon-lechon. Opo, may mga universe, diwata po yung pinakamalaki sa Kumu. Yun, mga ganun, mga binibigay po nila ganyan. To the point na, for example, meron po kaming campaign na sasalihan na kailangan, para manalo ka ng laptop, kailangan ikaw yung mag-top 1 na may pinakamaraming gifts. Eh di ako paawa, guys, bagsak na kayo, para may laptop ako. Sabi ng gifter, RC, wag ka na mag-live, bibilang kita ng laptop. Oh, paano? Edna ako. Sunflower, lupo. Ano ko kayo?
Yun yung pangalan niya. Yun, ganun po yung dati naming world. Dahil po, napalo kami ng ganun, pinagkakitaan na namin. Kumbaga parang nag-start na kami mag-content Pero together. hindi rin naman po nagtagal na content lang. Mas sobrang bilis lang. Kasi inaamin ko naman talaga, na-crush ko talaga siya. Sabi ko nung sinerge ko Pogi siya, ka, boy. she, her. Sabi ko, shucks. Sobrang confused ako. Sabi ko, shit, pwede ba yun? Pwede ba yung ganun? Kasi di pa po ako ganun ka-educated Soji. pagdating dun sa part na yun. Yung kasama ko nun si Melly, na siya, foreigner siya. Sabi niya, Shaz, that's okay. Ine-educate niya ako na ganito, ganyan. Na pag ganito ka. So, ang dami niya sinabi, wala ko naintindihan kasi ang nasa isip ko lang, ang pogi-pogi ni RC. Pakita ka lang, ha? Kasi mo naman! Pero I just wanna say, I commend you for being open about, na-crush mo siya. Sana lahat ganun. Bakit? Kasi Oh, ano? crush naman talaga kita na. Itsura mo yun. Itsura niya. Hindi, okay. 1999 is different from 2022. You know, pag inopenly share mo to anyone na meron kang crush na babae, they look at us differently, Yes, diba? that's true. So I was 18 at that time. Parang same with you. I've been in a lot of, and even after him, puro heterosexual yung relationships ko. Puro with guys talaga. So, when I was feeling differently, like yun nga, parang naaaliw ako dito sa taong to. Tapos gusto ko lagi siya nakikita. Pinupuntahan ko siya sa bahay. Nahatid ko siya sa school. Parang nakita ko siya as, baka naman lang. Parang I really just like him as a friend. At that time, lesbian pa talaga siya. Hindi pa siya trans man. So, in 1999, na hindi mo ma-share kahit kanino na parang, ano tong nararamdaman ko? Lesbian ba agad ako pag ganon? Ang hirap niyang Yes. i-confront, Pwede mong sabihin diba? na, pogi lang si Ice siguro. Hindi ko pogi nun eh. I love your honesty. I love you. Oo, eto, yan pogi. Actually, totoo. Oo. Totoo. Kay Ice para siyang ganon nun na Long hair ako noon. Para siyang monster sa Harry Kaya nga alam Potter. kong mahal niya talaga ako eh. Kasi pag nakita ko, tsura niya. Papablatter ko to kung Mukha talaga. No, honestly, like, imagine mo, Minion, na merong mahabang buhok na katulad ni, yung Aguilar. nanay ni, Wednesday, yung, okay. si, Wednesday. Oo, parang ganon. Diba? So, talagang, Kaya nga true love. Kaya alam kong true love eh. So, when did you realize po na yun? Oh, hindi. Sila yung host. Tayo yung guest. Sorry, nalilimutan ko. Sorry. Pero totoo po, parang when did you start to realize na, ay, parang hindi na lang ako naaaliw sa tao na to. Parang iba na Gusto talaga. ko siya Gusto ko na talaga. well, I really realized it. Nung, pumupunta na ako sa taping niya na, kahit wala yung, kasi nakakilala kami sa set eh. Nakakilala kami sa set. Nakakilala kami sa set na may boyfriend siya. Oo. Kasama Kasama sa sila. work. Daig mo yun! So imagine mo, Honest pupunta lang ako yan. sa taping. Wala naman akong kasamang boyfriend. So, pinupuntahan ko lang siya noon. Tapos, May pasalubong pa yan, Brent. yeah. When you start going out of your way for this. Ikaw. So yun talaga. Siya naman, siya na napunta sa akin sa Cavite. Galing Quezon Province. Oo. O kaya galing dun sa dati naming management Mula na nagsistaya Alabang to na. Cavite. Ano sabihin yun? Nagpupunta ka. O yan, Teka, sino ang diba? Taga-Quezon? Ikaw o Ako po, Ako po Caviteña. siya yung umuwi sa Oh, akin. meron kabiteng Pero dito. ngayon, siya ako umuwi sa kanya. Yan po. Okay. And how long has it been? Since naging kayo? So, 4 years? 2022. 4 years. 4 years na. Ang May 4. Ang nakakatawa pa dito, siya mismo sa sarili niya, homophobic siya bago niya ako nakilala. Oo. Totoo. Hindi naman siya shy i-admit yun kasi parang feeling niya Character development ko siya. Yes. Kasi lumaki po talaga kami sa traditional na. Siyempre Conservative family. Oo. Kahit yung parents ko parang ayaw nila kasi meron ako mga pinsan na tomboy and bakla. Naririnig ko yung mga bad remarks sa kanila. So parang yun yung nafe-feed sa utak ko na it's wrong. Yeah. That can never happen. Kaya nung dinala ko siya sa bahay, sabi ko sa bahay, hindi, ano lang to Friend.
Hindi. Best tropa, content. Content lang talaga yun. Pero, doon ako na-amaze sa family ko kasi sila, alam nila na hindi na kami content ni RC, pero hindi nila sinasabi na it's okay. Parang pinaparamdam lang nila na, anak, kahit ano ka pa, sino pandalhin mo dito, basta mahal mo, mahal din namin. Yes, so naging ganun. So parang siya na nga yung anak, siya na yung tinatanong ko anong paboritong ulam. O yung gustong namin ulam. yan. Kasi every night, actually hindi every night, every mealtime, lunch, breakfast, pag sabay-sabay po silang kumakain, mas matagal pa yung Kwentuhan family conversation kaysa sa pagkain. Minsan 30 minutes ka lang kakain, pero yung usap 3 hours. Yeah. Opo, ganun kami. Noong time na yun. Parang babaho ba tayo? Sige, palabas mo lang direct. Mag-wait lang kami dito. Sige, direct. Wala na! It's no more! Sorry. Okay, ganito na yung Yan. Nagkakwentuhan po kami. Ang iniimik, Quezon. Ang iniimik na nung kapatid niya na, ate, sa kasal ko, dapat hindi mawala kayo ni Ate Arcia, kayong partners doon. Kami, nagkatiginan kami na parang, But ganun yung statement ganun na yung niya. statement. Parang, alam na ba nila? Parang ganun. Hanggang sa, hindi na po namin kinailangan mag-come out kasi they've seen us, the relationship that we have as normal na. Hindi na kailangan namin mag-come out pa. So, sobrang thankful po kami sa Ang ganda kasi, from the very start, you already involve your family. Kasi, I remember, nung kami naman ni Ice, ganun din. Parang, umpisa pa lang kaming lumalabas, my mom was like, oh, lagi kayo nakikita ni Aiza pa. Sabi ko, nagka-catch up lang kami. So, yun yung sinabi ko. So, hindi ko na-update yung nanay ko 3 months after. Kami na. Tapos, nagpunta kami sa isang bakasyon, nakikita niya kami na parang nasa pool, nagkikiss-kiss na kami. Catch up namin, may halikang kasama. Hindi pa rin nagtatanong ganun pala mami yung ko. catch up. Hindi pa rin nagtatanong mami ko. Ako naman, parang hindi na ako nag-bother mag-update sa kanya. So, one time, when she actually found out about it from another person, doon siya nagalit. Nagalit siya kasi parang, nagtanong ako sa iyo bakit hindi mo ako, bakit hindi ka nagtanong? So, ibig sabihin, pinaparamdam mo sa akin na hindi mo ako kailangan. So, yung mga magulang natin, and I hope, of course, hindi naman lahat ng families, pero normally yung mga parents natin, meron silang mga fears, of course, because ang iniisip lang naman nila is yung safety, hindi natin, yung security, yung alam nila na parang, tatanda tayo na magkakaroon tayo ng magandang pamilya, mahahanap natin yung taong magmamahal sa atin habang buhay. And if we deprive them of that, ng the opportunity to be involved in our lives, doon sila nagtatampo sa atin. So, alam na naman nila, it's just that kailangan ikaw magsabi sa kanila. Kasi ibang klase pag ikaw yung nagsasabi sa kanila. Mas na-feel nila na you're bringing them into your life. So, nakakatuwa kasi super supportive yung family Sobra sa inyo. po, grabe. Lalo yung dad niya, simulat sa pool, hindi talaga kumakausap ng kahit na sinong naging Opo, naging boyfriend ko, hindi talaga siya Hindi talaga nakikipag-usap. Hindi nakikipag-interact, kahit tignan, ngitian, hindi niya ginagawa. Tapos sa akin natawa. Kasi ganyan siya kung ano siya ngayon. Ganyan po talaga siya sa bahay. So, kuhang-kuha niya lahat ng tao sa bahay. Parang mahal na siya. Sa bahay. Messi. As per Miss Lisa din. As per Miss Lisa, Messi. Messi daw. Okay. Hinayaan ko na lang. I'll get over it. I'll get over it. Sino matuwi I'm siya, gonna bro? try to live with the pain. Pero kasi, ito gusto kong okay. malaman. Siyempre, di ba, now, you've, kumbaga, nasa second level of relationship. You know, you guys recently engaged. Congratulations again. So happy for the both of you. Siyempre, after nyan, next stage is, of course, getting married, di ba? And of course, that's another level of, commitment. And siyempre, like, kanina pinag-uusapan namin ni Liza, siyempre, especially pag kasal na kayo, ito na yung papasok na dyan, usapang finances. Ngayon ba? May mga ganun na rin. Usapang And we're very, very open in Yes. discussing our finances. Never siya naging awkward sa amin. Kasi po, di ba, Ever we since. got together 2022 po. Simula nun din, parang months lang after namin maging kami, nag-live-in na kami. Para August. August. Ay, no. October. Yung hindi ka na umuwi, nag-decide siya na hindi na siya umuwi. August. So, sinong... Siya po umuwi. Okay. Kasi, Sa Quezon? Yes, sa Okay, Quezon. okay. ayaw na niya na lang umuwi nun. Kasi may problem kasi sa side niya, sa family. ko. So, yung pag-live-in namin, hindi siya dahil lang gusto ko niya- siya. Parang ayaw iliwan gusto na niya umalis talaga. Yun po.
Tapos mula nun, parang sobrang comfortable namin sa finances. Wala kaming pinag-uusapan directly na, dapat 50-50. Pero automatic sa amin, sa lahat ng bagay, 50-50 kami. Like sa renta, sa wifi, sa lahat ng bill, sa grocery. Yes. Lahat. Ganun. Meron ba sa inyong may taga-kwenta? Or may kasi may kilala nga ako na ganun naman sila. But they're also very open about it. Like, they really discuss that it's like everything our gastos is gonna be centralized and then we divide it by 2. Parang ganun. So, there's, and that's something that they both agreed on and recognized. And hindi siya naging hindi siya naging barrier sa relationship. Kasi from the very start, they've made it clear. Or, sa inyo, unspoken tong 50-50. Wala. Parang initiative namin pareho na hindi lang yung isa. Yung gumagastos. Ganun din po. Parang depende kung sino, for example, this month, mas marami ako, mas marami siya. Kumbaga kahit 80-20, kahit 70-30, as long as pareho kayong may embark. Yes. Parang partnership Hindi talaga, siya teamwork. mandatory Hindi siya na. mandatory. Pero sa yung mga mandatory bills like yung renta, tsaka yung mga investments namin po na properties. Lahat yung divided by Oo, yung ganun, automatically divided shared by talaga. 2 siya. Siguro sa younger generation ngayon, it's easy. I mean, ewan ko Kasi, so are you in your 20s? 24 po. 29. Are you open about it also on social media, on your creation of content? How do you inspire your followers sa ganyang talking about finances? Actually, kaya ako siya na-open kasi ang kino-comment sa kanang mga tao, sinasagot ko si RC. Like, kagaya nung nag-Europe trip kami, sabi nung comment, maraming ganun, pero nasa lang lagi, nasa spam, parang ganun. Sabi lagi, for sure, sagot ni Ma'am Shaz. Kasi ang iniisip nila dahil teacher siya, may trabaho siya, may pera, siya may pera, siya wala. Hay! Kung alam nilang kung magkano kinikita niyan talaga. Di ba, parang ganun. Pero sinasagot ko sila, sinasabi ko na, hindi ganun. Ever since. Which, I totally respect. Kasi yung previous relationship ko, with guys na nag-live-in din kami, walang ambag. Yes! Ako Basically, siya lahat. ang bumuhay. To the point po ito, I'm just gonna say it here. So please watch out. Umaabot po sa punto, nakakain sila ng pares, magsaside to ng bariya para makain po ng 35 pesos para may makain sila. So dun sa isang pares na yung paghahatian pa nila, mas marami pang kain yung lalaki. Sobrang grabe naman yun. Kung sabi ko sa kanya, hindi ko papranas yun na kumain tayo ng pares na maghati tayo. Baka lugaw po. Sabi ko, yun ang hindi ko kaya. Kasi hindi ka mahilig sa pares. Yes, ayoko kasi ng pares. Charot. Pero yun po. Kumbaga para sa akin ba, yun yung ayokong iparanas sa kanya. Ganun din pareho talaga kayo. Si Aizen, ganyan. Alam mo, feeling ko may feature tayo. Parang kinakabahan na ako, babe, tara na. Pero siguro kasi parang marami ako nakikita rin na, I mean, mga either lesbian or trans people na talagang very provider mindset. Na parang siguro kasi nga parang, like ako siguro, because of course, it's like a badge of honor for me to be able to provide for or take care of my wife, of my daughter, di ba? Parang ang laking bagay nun eh. Kasi, at the end of it all, what makes a man? Parang, diba? It's really, okay, sige, okay, I don't have that. But, okay, yun na yun, wala ako. But, tsaka height, wala akong height. Pero, I mean, other than that, like, the bigger things, diba? I take care of my family. And siguro yun talagang, I really make sure na, kaya siguro ikapraningan din ako minsan. Kasi talagang, ano siya sa akin. Important ba sa inyo yung labels? Like, how do you identify now? Like, with you, lesbian? Lesbian. Okay. Lesbian. Ha? Hindi, kasi siya, pwede talaga siyang, Identify as straight pwede siyang, girl. siya Orientation na, niya is bisexual. Oo, bisexual. Kasi, So, ikaw? Or pwedeng pansexual. Kasi you don't see gender. Parang, Fluid. oo. Kasi like ako, yun nga, For a time, parang, nalito yan sa sarili niya. Oo. Nagpunta pa kami sa bar sa US. Love, gusto ko malaman kung talaga lesbian ako. Punta tayo sa bar. Gusto raw niya tumingin ng mga babae. Tapos, na-attract siya sa mga, mga femme-looking, Hindi siya na-attract sa girl mga na girl. kagaya ko. Ano niya ng mas representing? no. Siya lang. Sa akin, Siya lang. para pag- Mas gusto mo yung girl. Gusto ko yung girl na girl yung itsura. Oo, tapos galing magsayaw. Ganyan.
Okay. So, anong mga pinag-aaway mo? Of course, normal pa rin naman kayong couple, especially because kasama ang social media sa buhay ninyo. Like, what do you guys normally argue about? Malilit na bagay po. Hindi po kami Langgam? nag-aaway. Parang medyo. Parang ano po, ako kasi, di ba, feeling ko, dahil bata ako, bata niya ako tignan. So, may mga nagagawa ako na parang feeling ko, parang bata, lagi siyang ganun sa akin ba? Diba dito, 2 taon na tanda namin, ganyan din. Bata, feeling bata. Malit ako eh. I can get away with it. Yun, ganun lang po. Pero Like wala what? kaming Like what? major. Hindi po bibigay ka. Siguro ngayon, yung pinakang away po talaga namin, nag-i-involve naman sa money, yung overspending ko ng donations. Kasi ma-donate po talaga ako sa school. I have a question about that. Kasi not just here in the Philippines, but I see it like yung mga teachers din sa ibang bansa. Like, parang, nagkagaling, anong part ang nanggagaling sa sarili niyong expenses? Lahat. Like what? Ano pinaprovide? Hindi kasi siya like other teachers na merong programs para magpa-solicit ng money to. Hindi po ako nagsusolicit, to help. hindi ko po kaya. Hindi siya nagsusolicit. So, Parang lahat ako na ng lang. hine-help niya sa mga students niya galing sa own money niya. Like what? Ano yung mga hine-help mo sa students? Sa classroom kasi mainit po yung kagayong classroom namin. Wala yung tabing. Kung yung dingding nun, yung bakal na para kaming preso sa loob, ganun siya. Sobrang init. May puno, mainit pa din kasi yung floor, sobrang gabok. Tapos yung labas, hindi sementado. So, kailangan mo ng electric fan, kailangan mo laging nagwa-wax, kailangan mo ng So all of that are TV. are provided? Yes. Ninyo? Teachers? Bakit? Opo, yun nga po. Because, Hindi lang yun, nagpa-stage pa yan doon. I mean, hindi naman all throughout kanya, pero parang 5 digits ang kanyang ginastos parang ano. Tapos yung mga bata, dahil nakikitaan niya, kasi po siya ay sa performing arts po ako. siya. Arts and design Theater. track. More on Sa theater. senior high school. So po yung mga bata, dinadala niya sa Manila to CCP, experience na Work immersion makanood ng Actually, which is, tama, I mean, hindi tama ikaw gumagastos, pero tama kasi ako talaga, di ba, I've been doing this since I was a kid. So, it's like sports, di ba? Hindi ka pwedeng maging magaling sa arts kung magsisimula ka at ilang taon ka na. Yes. Parang you have to train. Yes. And you have to expose yourself. Yes. And syempre, kumbaga, while there are many opportunities di ba, in different regions, iba pa rin yung makakapunta ka ng Maynila, makikita mo rin dito kasi kumbaga nandito yung bulto ba. Yeah. So, pero it's sad. It's a sad reality. Di ba? Yeah. That kayo ng mga teachers, thank God, may malasakit kayo talaga sa mga estudyante ninyo. Pero grabe rin siguro, kaya talaga rin grabe yung pag-shower ng blessings sa inyo. Thank Kasi you, Lord. you're very giving. You know, hindi niyo siya nakikita as something na, pagkakakitaan ko ito, akin lang to. Meron at meron pinupuntahan yung mga ginagawa mo. And I feel like the mere fact that many people benefit from what you're doing. Kaya yung mga fans nyo rin, yung mga followers din nyo rin, hindi rin sila nag-second thought na kakaroon ng second thoughts. Nabilhan ka ng laptop. Tama. Salamat. Thank you. Saka hindi, grabe kasi yung aliw na, yung na binibigyan niyo sa mga tao. Okay, so kami ni Ice, of course, we're also living. Walang nagbibigay sa atin laptop. Oo, pero in terms of like living a very, very public life, ito, nakasanayan ko na lang talaga siya when I was with him. Before, talagang hindi talaga ganito yung personality ko. Sobrang kailangan kong mag-adjust ng malaki. Pero nakita ko yung benefit nun, living our truth. Pero, ang hirap din niya na parang lahat ng ginagawa mo, all of a sudden, may kita mo na lang nasa balita na. Like, eto lang, recently, we were with our daughter. So, syempre, something that we share as a family. Yung tatanggap siya sa school and all that. So, ako as a mom, I was so excited. I posted it on social media. I was so proud of her. But syempre, na-pick up siya sa news, tapos naging viral siya. Syempre, yung daughter ko na hindi siya sanay talaga na nakikita siya, alam yung pangalan niya, sinishare sa kanya ng mga kaklase niya yung mga articles about her. Talagang na medyo nagka-culture shock siya. Kayo, paano yung naging adjustment period nyo? And ngayon, parang what is the norm for you guys when your day, like, Pagbigla na lang pong... Hindi, when you create
when you create content, when people see you. Parang, And when you guys are, on your own private thing outside. Yeah, very timely. Hong Kong. Ito pa, don't get us wrong. We're very, very happy and sobrang grateful kami kapag Pag may lumalapit sa amin talaga, kahit lumalapit kayo kumakain sa amin, kami, sir, tumatayo kami talaga. Pagka yung pinapunta kami ng mall and lahat kayo lumalapit para magpa-picture and bumate, sobrang okay po kami, sobrang happy po kami doon. So, pumunta po kami ng Hong Kong. Sa Hong Kong, di ba po, ibang bansa. So, very carefree kami. Oo. Very, very carefree kami talaga. Wala kaming iniisip sa paligid. Kasi nga, doon kami parang feeling ko mamumuhay kami ng normal. Kasi hindi namin kailangan na laging Mayaman. Kasi nga lahat ng tao ngayon, pag ay, video. Oo, kaya mamaya, Ganyan biglang wala ka lang sa mood, masungitan mo. Ay, Okay, hindi ka lang makangiti. Hindi ka lang Na-post na yan. makangiti. O, hindi mo suplada sila sa napansin. personal. Oo, popost ka na Yes. suplada pala, ganyan yan. So, lagi po kaming ngiti lagi. So, nasa Hong Kong, parang feel namin, pahinga yun, parang breath of fresh air. Parang ganyan. So, magkakausap kami magkakaibigan. Chismisan kami about sa Nilalaglag namin yung mga namimit namin na creators na iba ang ugali sa personal. Yes. So, parang nakukwento namin. Magkwentuhan namin. Kumbaga parang sa amin lang. Yes, Sa group. Di ba po? yes, yes. Barkada, May GC rin naman kayo, di ba? Ginagawa niyo rin yung GC. Hindi na lang nabibidyohan. Tapos tapos merong nasa likod pala namin na Si ate. Hello ate. Kung napapanood mo Sana to. wag mong i-upload Wag mong yan. Naglalakad siya. Video niya. Pero late na po namin na-realize na. kasi naka-video nagulat. pala siya. Tumakbo siya sa harap namin. Nakaganon Pagkatakbo pa rin. niya. Nakaganon pa Tapos nag-high siyang ganon. Tapos tumakbo na siya. Pero May kasama napapansin- siyang oo, bata eh. oo, Parang DH siya sa Hong Kong. Pero napapansin namin na while naglalakad kami, dyan na siya. Nakatingin siya sa amin talaga, sa ngiti. Pero hindi ko pa alam na yung phone na yun, siguro akala ko lang nakahawak niya. Hindi ko lang alam na naka-video na pala. Nalaman ko lang nga po, nung naglakad na siya na, nakaganda yung video. Sabi ko pa, yes, naka-reels na naman. Sabi ko gano'n. Na-realize ko, ay, shucks, naka-video. Ang dami namin sinabi. Ang dami ng boy na sinira. Ang dami. Sabi ko pag lumabas yun, shucks, trending kami nito sa Reddit na naman. Cancel Ito na kami nito. naman. Kasi Kasi, nag-isip na kami ng, paano natin lulusutan to? sabihan nyo na yung mga sabihan nyo na yung mga kinuwentohan nyo. Ito sinabi ko about you. Sabi ko po, hindi ganito na lang. Pag lumabas yan, sabihin natin, oh my God, this was 2016. Parang nagkaroon kami ng character development. Kahit kahapon lang yun. nakakainis. That's the key. That's the key. Character development. Throwback to, guys. Mga nakaka-cancel. Pero hindi naman kami nagbigay ng negative, Negative na lang. Nagkwento lang kami ng comment. experience. Kinento lang namin It's na very na-meet human. namin si ganto, tapos naman. sobrang taas niya, parang untouchable siya. Sinabi lang namin. yun Pero lang. naimik kasi namin yung pangalan. And big name kasi talaga siya. Kasi ano ba to? Si It's your ano? experience of that person. It's your truth. Di Saka ba? hindi nyo naman binabroadcast in public. So, oo. Parang ako rin like, it's... Ano na kami. Meron pa kaming bet niyan. Like, sabi ko, okay, that will be the day. $1,000 na hanggang ngayon ay, andyan pa rin yung pot. Punta kami ng isang country na kahit isang tao walang nakakilala sa kanya. 12 years na kami. 13 years together. Wala pa rin. Every continent, kahit saan, kahit na, Hindi pa naman minsan tayo nag-Antarctica. sobrang nasa liblib Bakit lang na ako ano na mga kami. penguins? As in, sobrang Si Ice, unknown si Ice. city na siya. Baby. Yung polar bear. Si Ice! Si Ice muna! Polar ice! Kasi, Sorry. ano ba yan, babe? Sorry na ano ko lang imagine ko lang. Dami namin intrusive thoughts. Oo. Tapos yung intrusive thoughts nito, nagagawa niya talaga. Hindi pwedeng hindi niya ile-let out. Sorry po Ako yung nagsasorry talaga Pwede lagi. nag-uusap kayo about sa Shein, yung pambahay ba yun? Parang kami. Ako yung sumagot, kaya wala ako sa podcast. Sabi niya po, Shein, paano pambahay yun? Sabi ko, siguro pag naluma na yung damit, magiging basahan na. Considered pambahay na yun. Sabi ko sa kanya, chinat ko Huwag siya, ka maingay, babe, huwag ka nakamay ka." maingay, nakamay ka. Hindi ko Kisali na siya. record. Yung mic kay ECG yan. ECG to. Tama yung heartbeat ko eh. Yun. Okay, Pasensya sorry. na. Going Punta na tayo back, sa Polar Bear. Nandun lang tayo kanina sa Hong Kong. We're going everywhere. Around the world. Around the Hindi, so talagang nasanay talaga ako na talagang kahit saan kami magpunta,
may nakakilala talaga sa amin. So, parang ang sarap ng feeling na yung kahit isang araw lang na Apo. ma-experience Totoo po mo na yan. walang nagpa-picture, yung walang... Kaya nga, okay ako sa bahay. Kasi, di ba, parang as soon as you get out of the house, wherever you go, kahit sabihin mo hindi sila nagpa-picture sa'yo, you know they're looking at you. Yes. Yes! Meron at meron kang mask. Kaya, di ba pare, like I told you, Yes, dude. bro. I told you, bro. The polar bears, bro. The penguins. I was like, whoa! Baby, umayos ka na. Ay, oh shit. Si Ice pala to. Oo. Si Ice yan, babe. Masyado kang komportable, ha? Protektahan mo na yung Sorry, asawa sorry, mo. sorry na. Sorry. Akin na Iba yung na yung kamay. banding nila, namumula na siya. Sinasabi ko na. Hoy, laba! Ang sarap na may kakareho level na introduction. Okay. I feel so seen. And valued. Yes. Ay. Yeah, yun po. Speaking of values, pinag-aawayan niyo ang money or hindi? Nagkakaroon ba Hindi kayo ng nga. ganon? Hindi. Ever? Yun lang po talagang sa donations. Kasi kasi ako talaga, pag naglalabas ako ng pera, minsan, Tagal natin last bago time. nakabalik. Okay, napunta pa tayo sa Antarctica. Ano ba to, tour guide? Ikaw kasi! Sorry, sorry. Ang dami mong ikot! Nilalayo mo na naman! Naisip ko lang amazing na na-circle back na. Ano ba parang 35 minutes yung Hinahanap ko yung worth the values na yun. Ang galing. Speaking Okay, of perfect values. talaga. Pero wait lang, meron bang breadwinner sa inyo dito? Ako po. So, ikaw. Kasi may mga nababasa ako. Kasi syempre, di ba, parang sa generation namin, di ba, 40s and above, parang pag ikaw yung breadwinner, parang ano ka, parang it's a big thing. I don't know with the, now the generation now. Kasi may mga nakikita ko sa mga Reddit, sa mga ganyan na parang kapag breadwinner yung partner nila, parang nagkaka-issue sila. Kasi syempre, di ba, kapag breadwinner mentality tayo, ano tayo sa, oops, di tayo pwede masyadong kasi syempre, ito nakalaan to sa pamilya ko. So, may mga ganun bang parang Yes. palunok dito tubig. Parang, Pero hindi, okay lang po sana kung ito sa family ko to, dito pwedeng galawin. Pero hindi ko nalalaman minsan. Minsan nalalaman ko na lang galing sa ibang tao. For example, ito nga, kwento ko sa inyo guys. Nag-out of the country kami, kasama yung mga co-teachers niya. So, Bali, Indonesia kami. Galing pa kaming Europe. So, Bali. Matagal na siyang nakabook. Ako pang nagbayad ng plane ticket muna ng mga teachers niya kasi para pag bonus nila, tsaka ko kukunin. Okay, so, ibang kwento pa. Oo, ibang kwento pa yan. Ngayon, ito, bago mag-Bali, nagpa-nails. Sinama yung isa niyang co-teacher. So, nagpa-nails sila. After nila magpa-nails, umuwi sila sa bahay kasi yung kasama niyang teacher, susundin ng asawa doon. So, dumating na yung asawa. Kwentuhan. Hanggang sa binigyan namin ng mga... binigyan ko ng bag na MK. Binigyan ko ng Sauvage na pabango yung lalaki. Kumbaga parang hospitality. Yes. Ba't di ka hospital? Kanya pa nga. Tapos, Tapos ganito, nag-open up bigla. Sabi, uy, thank you ha. Sobrang... Kaya kayo binibless kasi ganyan kayo eh. Kahit minsan na ano na kami ng iba nating co-teacher. Tapos bila siyang pinalo. Sabi ko, sabihin yun. Hindi kasi yung isang co-teacher, sinabi, porket, close kami sa'yo kasi nilibre mo kami ng ticket sa plane. Sabi ko, pwede mo maging close din tayo? Kasi ang sinabi ko lang, hindi. Libre yun, di ba? Gastos niya na. Gastos ko na. Pero libre ko siya. So parang utang ko sa kanya. instead na may magbabayad sa Siya akin. magbabayad sa Ako ang nagbabayad. Pero pag siya magbabayad sa akin, hindi na Hindi ka nakakarating. magbabayad. Wala na. So, boom! Doon na siya. Hindi kasi ang nasabi ko lang sa kanya, isa lang. Sagot ko lang si Sir Milo. Sabi ko, May pangalan na. Sir Mila, shout out! sabi ko, babe, kasi ito talaga, nung nag-promote mo kasi from teacher 1 to master teacher 1 eh. Tapos galing pa ako sa leave kasi ganyan. Tapos pagbalik ko, bubagsak yung papel ko na na-promote na ako. Kasi alam niyo naman process, di ba, sa DepEd matagal. So parang dami kong bash ng mga, shucks, sabi, ano ba yan? Hindi Nag-leave, niya deserve pagbalik, kasi super bata master siya. teacher, tapos 25 years old, master teacher. Sabi ko, shucks, ganyan. Tapos na-inform lang ako nung kaibigan ko na, alam mo, pinagtanggol ka ni Sir Milo. Kasi sabi ni Sir Milo, ganyan, hindi, deserve ni Shaz. Kasi pandemic si Shaz nagsulat ng libro yan para sa arts and design. Yung mga program yan para sa arts and design, lahat gumagastos yun sa bata. Sabi ko, parang, ay, perfect ni Sir Milo. Hindi ko siya friend. Pero pinagtanggol niya ako, sabi ko,
this is the time. I will book a ticket, I will pay for it. So, yung ganun. Kaya sabi ko, babe, sagot ko si Sir Milo, Okay ha? lang Sabi naman ko sa ganun. akin. Don't get me wrong, it's okay for me to help. Pero i-inform lang ako ba? Kasi ako nag-expect ako na may parating akong pera, magbabayad yung ano eh. Louder please, brother! Ayan! Ba't parang galit na galit yung tsura mo sa akin? Uy, yung tsura mo! Hindi, wala akong issue na. Sinabi ko lang na, yun, di ba yung mga issue natin, Ano? na, nagugulat ka. Ba't parang nagagalit ka na sa akin? Hindi, ano to, na hindi mo alam. Hindi niya alam. Nagugulat lang siya. Oh, so, tayo rin, nagugulat tayo sa isa't isa. Surprise! Ano yun? Love, alam mo na yun, tapos na yun. Kami mag-asawa to, babe. Siguro mag-walk na tayo. Hindi, nagbigay kanya kami issue dati. Na hindi ko sinasabi. Na hindi mo nasabi sa akin. Yun lang po. Yun yung, ano, sabi ko, Ali, it's okay. It's okay na mag-help ka. Just inform me ahead of time. Kasi pagka nagpa-plano ko ng finances ko, ng budget ko, nakaplano sa kanya na, ay, may parating akong pera ng ganito. So, ito yung mga plano ko dun sa pera na parating. Eh, yun pala, yung mga perang parating, nag-umalis na pala. Hindi ako na yun. Hindi na pala babalik? Wala na pala? Kasi yung nilibre ko na teacher, 3 pa, aside dun sa isa. Eh, siya nagbayad nung plane ticket nung 2 dun. Sabi niya, babe, hindi na babalik sa akin yung 36,000. Sabi, baby, ako magbabayad dun sa'yo. Siyempre, hindi ka mapapabayarin, di ba? Bayad sa'yo na lang. Wala na sa wala, di ba? Style mo Yes! Style mo Siyempre, hindi ka magpapayarin. So, in her mind, delibre niya. Pero si RC Sa kanya po kayo magte-thank you, Ma'am Ann and Sir Kenneth. Kasi they're one. Yeah, we are one. Oo naman. But what are your goals? Okay, so you're both earning money. Ano, at the end of the day, syempre, it's good to plan. Yes. Diba? Dahil hindi naman yan forever. Kami ni Ice, Yes, diba? totoo Tagal-tagal po. namin na sa industriya, pero, you know, nasa journey pa rin kami ng pagiging financially independent. Because we're still, you know, doing a lot of things. Anong goals ninyo? Yun din po. Financial freedom po talaga ang goal namin. Kaya, nung sabi ko nga po, nasa Bali, Indonesia kami, nag-iyakan kami dalawa. Kasi, nag-open na naman siya sa akin na gusto niya ipa-renovate yung classroom naman. Sabi ko, napahinga na lang ako. Sabi ko, naisip ko na, kailangan ko na namang maghintay nung para sa amin kasi meron na naman siyang ibang priority. Kaya ngayon, sabi niya, babe, mag-resign ka na nga. Pag nakakakita ka ng bata, yung pera mo, akala mo para sa kanila. Lagi siyang ganun. Although okay lang naman. Kumbaga parang sabi ko lang sa kanya, I know your limitations. Kasi nga, hindi kami pabatay. And ako talaga kasi all out po ako talaga sa gastos. Okay lang sa akin na matira lang sa bank account ko 20. Oo, kasi meron ako sa akin, may bank account ako. So okay lang kahit 20 na lang yung kanya kasi meron naman ako. Hindi ako yung role mo as provider. Yes! Diba? Amazing, baby. She's doing you a favor. Yes. Kaya opportunity. Oo, diba? Gagastos siya para gastusan mo siya. Ito ba po, nagagalit pa sa akin kapag meron akong secret na pera. Na yung secret na pera ko ay para naman din sa kanya. Teka, sandali, ikukwenta ko yan. Ay! Para One time, kailangan... Meron akong bill na dumating, parang nasa 50,000 na kailangan kong bayaran. Sabi ko, babe, kailangan kong weekend yon. Ang lahat po ng bank namin, naka-passbook. Ginano na po talaga namin kasi kilala namin ang sarili namin na pag gusto namin, shit, bilhin na. O sige, ito online, mabilis. So pag passbook, di ba, pipila ka pa para makuha mo yung money. Sabi ko, shit, babe, nalimutan ko to 50,000. Kailangan ko ng 50K. Wala akong hawak na pera na pwede kong isend, in other words. Sabi ko, babe, I need 50,000. Sabi niya. Bayaran na natin yan. Sabi ko, Ano ba bakit? Paano? Saan nanggaling ang pera mo ngayon? Hindi pa siya nagtanong. Hindi pa siya nag-isip. Kasi 50K ba? 50K lang. Ba't nakakatakot yung itsura ng asawa mo? Ha? Nakakatakot yung itsura mo. Para kang... Ganon din ginawa mo eh. Sige, gato. Tapos maya-maya, after 50K, wala pang violent reaction. Maya-maya, kailangan naman ng 100K. Sabi ko, shit. Bayaran na yan. Bayaran na natin yan para Sabi matapos ko, na. teka nga, saan nanggaling ang account mo? Naka-passbook yun. Paano ka, weekend gayon may konta ka ba sa bangko? Na-withdraw mo ba yan? Away kami. Sabi ko, saan galing yan? May tinatago sa GoTime. Sa GoSave. Charot. Nakalagay lang din yung pera. Kasi GoTime. Parang parang, digital bank. oo, new bank siya. Oh, ayan, you learn something new. Parang guling yes, mo. GoTime. And very mataas ang interest rate. Mag-promote!
Hindi ka bayad dun, ha? Hindi pala ako bayad, sorry. Hindi ka ba? Sorry. Yun. Yun yung naiinis siya pagka meron ako Sabi ko, secret. baby, bakit kailangan mo itago yun? Hindi naman Gano'ng katagal kayo nag-away? Days ba yan? Hindi or naman. hours? Hindi naman kami nag-aaway ng days. Parang oras lang. Minsan taon. Bakit ka nagtampo sa kanya? Kasi feeling ko, Na-betray na-betray siya. ako. Bakit? Why do you need to? Louder, please. Bakit kailangan mong itago? Babe. Babes, oh yeah. Sagutin mo. I'm just gonna answer, no? I have... Hindi. For me lang, ha? Siguro, hindi ko alam kung si Sir Ice, ganun din, ha? For me lang kasi, kapag alam ko nga na ikaw, pagka may pera ka, super spend ka. So, hanggang sa wala nang matira sa'yo. So, kung alam mo ba na meron ka pang perang gagastusin na nasa akin, kasama yun sa mauubos, ano kakainin natin pag nagastos mo na lahat? So, kailangan ko yung emergency money para in case, just in case, na meron kang kailanganing bill na bayaran, meron kang kailangan bayaran sa bahay or what, meron tayong mailalabas na hindi tayo nasa-stress. Because meron tayong nakasave. What's stopping you from saying that? Kasi nga po, overspending siya. Kumbaga, alam niyang meron eh. Kahit pag alam niyang meron, ay meron pa dito, so alam niyang suspend Nung niya pa. narinig ko naman sa kanya yung explanation na yan, nag-agree naman ako sa kanya. Kasi may something talaga ako na parang, shucks, kailangan ko na talaga ng therapy. Parang mali na talaga yun. Dahil sa pagtulong. Pagtulong. Kasi na- hindi po ako gets ko yun. Kasi like, actually parang same situation with Ganun Liza din naman before. yung ginawa ko. Na parang, kasi nga if it's not for yourself but for other Sobrang people, pareho tayo. same thing. It's for other people, it's for the people that she's Ako lang, serving, umabot na ng milyon. people she's serving. Parang, di ba? And alam ko rin na kapag it's in our name, both our names, parang easy to So, ganun, pareho tayo na mindset nun. Okay, kailangan magtabi kasi para sigurado na kung may emergency kami, meron kami pagkukunan. Kasi iba yung stress ko. Yes, pag meron yung kang talagang kailangan- wala. Yes. Ay, my God. Ay, sabi ko, ayoko nang maramdaman na kapag meron kang kailangang hingin pera, pero wala akong may bigay. So, gusto Ang pangit ko, ang feeling. pag meron kang kailangan, na meron kang kailangan bayaran, and alam mo, kahit alam mo nandito ako, hindi mo alam na meron akong kayang ibigay sa'yo. So, yung utak mo, para bang tinuturuan ko rin siya na, baby, mag-ano ka rin naman ng pera mo para hindi ka rin nasa-stress. Hindi pag na-stress ka, nilipat mo sa akin. Wala yung problema. Kasi pag-asking nga na siya, yung wala na, babe, kailangan ko ng kararating lang ng pera mo, wala na. Wag mo nang tanungin. Bigyan mo na lang ako. So ako nagbibigay. At least, Kita mo, diba? hindi nyo alam yon. Talagang sobrang provider and giver talaga si RC. Yes. That's really a good Kaya trait minsan, of a partner. opo, kaya sobra akong gigil kapag halimbawa sinasabi na, sagot ko si RC, kung alam nyo lang talaga, ubus ang savings nito sa akin. Kaya Sa ako akin naiyak sa pala. kanya sa balik. Kasi sabi ko, babe, okay lang naman mag-help, pero kasi you have to be mindful din. Kasi hindi mo namamalayan nang nasa-sacrifice mo yung future natin. Sabi ko sa kanya, at Hagulhul this na siya time, dyan. dapat meron na tayong ganito. Pero hindi, kasi kailangan natin magdahan-dahan kasi meron kang kailangan tulungan. Sabi ko, okay lang naman. Kailangan mo lang alamin yung limits mo. Kasi tayo, hindi naman forever kung tayo kalakas. Papanoodin. Hindi tayo forever papanoorin. Hindi tayo forever relevant. So, habang ngayon na we're making this amount of money, kailangan meron tayong natatabi para sa atin din. Kasi at the end of the day, ang reality, pagka punta ka na sa kahirap-hirapan ng buhay mo, wala ka namang ibang maasahan kundi sarili mo lang. Tayong dalawa lang. Hindi naman sila pwede bumili, hoy, binigyan ka dati ng 200,000, hinihingi ko na ngayon. Binabawi ko. Tapos ano yung pinautang ko ng 7 pamasahe sa bus? Kailangan ko na yata yun. Ganun. Wala naman eh. So at the end of the day, it's just us. So, Especially sa job that we have. Yes. I mean, yun din yung parang, syempre, minsan napapaisip ako kasi parang, like, unlike Liza, she's like very talented. She can do so many other things. Ako talaga, parang inisip ko, dude, talagang, ito talaga singer ako eh. Alam mo yun, yung tipong, okay, magka 40 years na ako next year sa work. Pero, ang dami ko nakikita rin ng mga colleagues ko before na they were at their prime and then after that, nung hospital, they had to ask money. So parang, minsan nakakapraning din. Yung Parang, yun din yung ng mga taong kagaya natin na, okay, wala tayong 9 to 5. Di ba? But, if hindi rin natin alam yung mga susunod na pagkukunan, medyo nakakapraning talaga siya. Promise. Pero sabi ko nga, hanggat na si Liza, hindi ako magugutom. Kasi marami siyang kayang gawin. yeah. Sugar mommy. Hindi, pero actually, I feel like the reason why I'm so motivated to do all of the other things that we're doing now is because of him. Parang when you're in a relationship
that allows you to really explore and challenge yourself to the maximum of your ability, then, yun nga, parang hindi mo magagawa yan kung wala kang partner na, na pinaprovide niya sa'yo. And I guess siguro kayo, yun yung ginagawa niyo sa isa't isa. Like, Balance talaga you know, kami. whenever I watch you guys, parang, it's yung pagiging honest nyo and yung kasi diba, authenticity can go both ways eh. Pwedeng, you see, masyado siyang raw na, alam mong, it's not mas volatile yung naging relationship. Ito sa inyo, there's discomfort na ano talaga kayo, you really love each other. And that's really amazing. And ito ngayon na parang you decided, sorry, hindi ko napanood pero you propose. What made you decide to propose na? Simula naman po talaga, kasi wala pa lang relationship namin, alam ko na she's the one I want. Kumbaga parang if it's not her, it's not anyone. Oh, ganda na nakakotable quote ko. Ganda. Kanta yun, kanta. If it's you, right? Kanta siya. Kumbaga parang sabi ko, life is short. Kumbaga, di ko alam kung anong pwedeng mangyari bukas. And 29 na ako. And 29 na siya. Di ko alam anong pwedeng mangyari bukas. I just want to let this person know that I love her very much and I want to marry her. Kailan, when are you planning to get married? Nag-iipon pa po eh. Siguro mga 2047. Ako na gumastos para mga smart estudyante mo, ah. Kaya nga sabi ko sa kanya, at least you have a reason na ngayon to save. Oo, Na hindi na masyado. Hold back muna. Kasi we have a future to build, di ba? Oh, that's super So, abangan niyo po 2047. Ang tagal naman. Joke lang. 2028 po. Plano namin. Medyo mahal po kasi yung fantasy niyang wedding, kaya kailangan. What's your dream wedding? Sa Disneyland po. Huh? Disneyland wedding. Gusto niya yung may carriage, may kabayo. My God. Sobrang Disney baby. Kaya naka-Disney kami. May kabayo. Tagaytay na lang tayo. Gusto ko kasi yung Sino Cinderella favorite mong carriage. character? Wala po siyang favorite eh. Lahat Parang ng Disney in princess. general. Feeling Disney princess lang kasi ako. Ilan taon ka nung nakapunta ka ng Disneyland? Yung regalo po ng gifter namin. Regalo niya yung plane ticket. Yung plane ako yung ticket. Siya yung Disney. 2022, December. First time niya First time nakarating. namin Gift ko sa kanya. Oo, ako din. Hindi ko Lahat ng- makakalimutan yung first time kung nagpunta ng Disneyland. Disneyland. Di ba po yung pasok? Yung iyak mo doon. Oh my God. Nakita ko si Mickey Mouse talagang parang nilamuta ko siya dahil sobrang naka-excite ako. And I Lahat was po really kasi ng old na. fantasy niya. Super gusto kong ibigay lahat. Lahat ng first niya, first fine dining, first lahat. Binigay Pwede ko bang lahat ng fantasy ko ibigay mo rin sa akin? Ayun. Di ba ba? Ayan mga tirada ba? Touche. Guys, I really want to thank you both for being here. Sobrang maraming salamat. I'm sure this is just the beginning of many more collaborations among all of us. Hello. Yeah, but let's close this para at least naman balik-balik tayo sa topic natin. Please share naman to your ano yung if there are people na nakikinig ngayon to just really understand eto, kaya rin kayo nakarating dito ngayon is because how open you are when you're talking about money and hindi nagiging issue sa inyo. Anything to share para sa mga talk sheeters? Siguro nagmamatter din talaga yung comfortable na pakiramdam nyo sa partner nyo. Kasi kung mahal nyo ang isa't isa, yung mga ganitong matters, like money kasi napaka-pangunahing problema yan eh. Sino magbabayad ng date, sino magbabayad ng bills, ganyan. Sa atin kasi, sa amin talaga hindi siya naging mahirap kasi open talaga kami, mas mahal namin ang isa't isa kaysa sa pera na kinikita namin. And most of the time, yung pera namin, in-spend din namin sa isa't isa. So, I think, yung generation na meron tayo, mas understanding tayo ngayon and mas open tayo. Kasi kahit yung parents ko, nag-aaway pa rin sila until now pagdating sa pera eh. Kasi nga, iba yung generation nila. And I feel like the reason why it is like that, dahil meron tayong stigma about money na parang, kagaya narinig ko po kanina nung nag-start kayo na parang pag pinag-usapan kasi magbumukha na parang mukha kang pera. Pero no, sa generation na meron tayo, we're very open to the point na yung ganitong bagay is normal to us. And which is a good thing kasi nga, 'di ba? It's easier. Life is easier when you're talking about these matters. Lalo na kapag ang point of view nyo ay pakasalan yung isang tao or kayo habang buhay. Based to this is the foundation.
Yun din po sa akin. Kumbaga parang, in terms of money, parang importante kasi yung respect eh. Kasi di naman lagi 100% malaki yung kinikita ng isa't isa. Kumbaga, at this time, kung ito lang yung kaya mong bigay, it's okay. As long as meron. As long as hindi lang siya lahat, hindi lang ako lahat. And yun nga rin kasi, siguro na naging problem nila is yung stigma nga sa money na parang laging source of fear. So, for us, I think we should see money not as a source of fear, but rather a tool in building your future together. Yes. I love it. Double quotes mo, ah. Naghanda ka today, Nag-review ako. Very good, very good. Yun lang. Thank you so much. Thank you so much, Teacher Shaz Arzy. and Arzy. Thank you for joining us. Sobrang nag-enjoy kami. Gusto ko po siya gift. Grabe. Yes. Paka-frame namin to malaking malaki. Gifter nyo kami to na. Oh, gift nyo kami. Pero may kapalit to. Laptop? Ay, hindi. Airfare. Thank you guys. Thank you, sir. Thank you po. Sobrang the pleasure is ours. Thank you po. Thank you po. So, syempre, mga talk sheeters natin, nagpapadala sila ng kanilang mga confessions, ng kanilang mga reflections, di ba? Nakakatuwa nga kasi parang kahit na hindi live yung ginagawa natin, parang kasama natin sila in bed also. Actually, andito during sila. talk. Hindi mo lang ay, naupo ako may isa. Okay. So, it's time for talk sheet confessions. Sige. So, ito. Alright. I'm currently dating a college student while I'm already working full-time. I really like him and nakikita ko na may potential naman siya. Pero syempre, since I'm working na and he's still studying, most of the time, ako yung mas sumasagot sa dates namin. I don't really mind because I care about him, pero minsan napapaisip ako, am I being supportive and understanding or am I slowly taking on a role that might become unfair for me in the long run? More power to talk sheets. Okay, what's your take on that? Well, yun nga. Siya naman ang nagsabi, di ba? That the other person is still studying. So, typically, kapag nag-aaral yung isang tao, nakukuha lang, para lang kung working student siya, but I'm assuming that he's not. Di ba? So, nakukuha niya lang yung basically pera niya sa from parents, di ba? So, ako, understandable na ikaw muna. Siguro, dun magkakakitaan kapag tipong nagtatrabaho na rin siya, tapos ikaw pa rin ang sumasagot ng lahat niya. Saka, siguro, I think you just have to draw the line somewhere there na kapag nakikita mo rin na may pambilyar siya pero walang pang-date sa'yo, baka pwede mo rin itanong. Kasi, di ba, when you go out with your partner, di ba, doesn't necessarily have to be sa isang fancy restaurant, di ba? Kahit nasa paresan, okay lang kayo. Pero siguro, basta may nakikita ka ring effort sa kanya on his end din na to take care of you. Pwede rin namang hindi financial yung pag-take care of you, di ba? Well, from what I'm sensing, parang yung where you are right now is a matter of changing perspective. Kasi right now, yung angle where you're looking, kung saan mo siya tinitignan ay, kaming dalawa nasa relasyon, ako ang gumagastos. You see you see that, nag-aaral pa. Siguro ang perspective doon is, yun nga, parang what you're doing is, especially kung maseryoso na yung relasyon nyo, is you're supporting the future of your partner na once na nagtrabaho na siya, it's his turn naman to Take care of you. To take care of you and mag-ambag dun sa relationship. Ikaw yung makakasagot niyan kung nararamdaman mo na talagang hindi lang siya nakakapag-share dahil nag-aaral siya or may nakikita ka sa kanya na nakakapaggastos siya para sa ibang tao pero para sa iyo hindi. Hindi mo rin pwedeng i-disregard yung feeling na yun. Oo naman. But at the end of the day, yun nga, 'di ba? At ikaw lang ang makakaalam nun, ha? Kasi, I mean, pwede magsabi mga friends mo na, hindi, dapat ganito, dapat ganyan. Yes, But ikaw yun ikaw yung nakakaalam nun eh. Walang ibang makakaintindi ng dynamics ninyong dalawa, kundi kayong dalawang nasa relationship. And then, 'di ba, we had an episode where we talked about like being broke. Yeah. 'Di ba? What is the definition of that? Well, right now, yung partner mo, hindi siya broke kasi may ambition siya, nag-aaral siya. At saka siya rin ang magsabi, may potential. Yes, Diba? with a plan for the future. And I guess the reason why you chose to be with a person kahit na nag-aaral pa is there's something about this person also that really impressed you. Yeah. It may be the drive or yung the way kanya alagaan at yung pagmamahal niya sa'yo. So that matters, di ba? Hindi lang lahat ng reason kung bakit ka nasa isang relasyon is kung ano yung nabibigay sa'yo ng person financially. It's also
the non-monetary value na binibigay sa'yo ng taong to. So that is, if not more important, is as equally important. Tama. Ang dami nating napag-usapan ngayon about finances. There are also a lot of, realizations. Like ako mismo, feeling ko nga parang sinadya mong i-guest si RC para mas magkaroon ako ng understanding sa pinagdadaanan mo about and your decisions the decision that you made to open your own account nang hindi ko alam. Mas nagkaroon ako ng understanding from your perspective kung ano yung intention mo doon. At that time. Yeah. At that time. But siguro, bottom line, ang importante pa rin pagdating sa mga ganitong pag-uusap, especially when it comes to money, is dapat you always see each other as allies. You see each other as magkakampi sa mga bagay-bagay. Having said that, I understand naman kung sasabihin mo pa rin as long as sinabi mo siya sa akin. Yes, love. I always tell you naman everything. Yun. So, I think ang lesson na pwede nating makuha dito is transparency is very important, especially when you are in a relationship. Mapa-monetary man yan or mga sarili ninyong mga kinikimkim or mga conflicts or mga concerns na individually nararamdaman nyo towards each other. Very, very important ang open communication and being very honest with each other. Yeah, because at the end of the day, the person you're building a life with, ay kakampi mo yun eh. Diba? Kaya nga you're building a life with this person eh. Kasi alam mo that kayo yung magtutulungan para mabuo itong buhay na to. So, if there are things na feeling nyo dapat itago, then siguro yun yung mga things na dapat i-question nyo sa linya, ba't ko ito tinatago? Then talk to your partner about it. So that, kumbaga, whatever problem it is or challenges that you are facing, maharap nyo yun na magkasama kayo. But tonight, we learned that money can be a challenge, yes, but it can also be a tool for honesty, for teamwork, and deeper understanding between two people. Yes, because when couples learn how to communicate openly about finances, it becomes less about mine and yours and more about us. Aww. Thank you for joining us under the sheets tonight, Talk Sheeters. Don't forget to like, follow, and subscribe to our YouTube channel. Our podcast is also available on Spotify, so please make sure to follow us there. Leave a comment or message kung meron kayong mga topic na gusto naming pag-usapan sa mga susunod na episodes. This is Talk Sheets with Ice and Liza, where we strip down and bear it all under the covers. So don't hold back, just talk sheets!